anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihilalang na Espiritu Santo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakapakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Bernie Opina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig-pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating iyalay ang banal na misa bilang ating kahilingan sa Diyos upang ang ating pananampalataya ay magiging matatag at nakapokus sa ating Panginoong Hesus, ang ating Mesiyas. At isasama natin ang ating mga kahilingan, lalo na sa immediate healing and recovery of Pedro Dumantay. At mga kaluluwa, naway sumasalangit ang mga umanaw na sina Teresita Florentina Graciano, Ricardo Benjamin, Angel Teodorico. Isasama rin natin ang lahat ng mga COVID-19 na mga nasawi. At syempre, hilingin din natin ang immediate recovery to good health sa lahat ng mga COVID patients.
Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mo kinalulugdan sa pamamagitan ni si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila noon ay nasa patio ng templo. Sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias, "Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winawakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babilonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babilonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joaquim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babilonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babilonia." Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo, "Amen, ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang pinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babilonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalan roong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya." Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, "Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito ay gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, "Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito,
upang sila ay maglingkod kay Nabucodonosor at magkakagayon nga siya ay paglilingkuran nila, sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang ikapitong buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos na upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong bayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buong mong kautusan upang hindi mapahiya at tamhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako ay magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita na may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-isa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka,
tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Ang ating ebanghelyo ngayon ay karugtong sa ebanghelyo kahapon sa ika-18 linggo sa kaninang panahon, na kung saan pinarami ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda at nabusog ang kumain na mahigit 5,000 tao, dahil 5,000 ang mga lalaki maliban sa mga babae at mga bata. Ito'y sinundan agad ng isang himala, isang kababalaghang ginawa na naman ni Jesus nang pinalakad niya si Pedro sa ibabaw ng dagat. Ngunit, mga kapatid, ang kalagayan ng bangka na sinakyan ng mga alagad ay sumasagisag actually sa pwedeng buong simbahan, pwedeng ang isang archdiocese o kaya isang parokya o kaya isang sambayan ng Kristiyano, at kung pwede nga sa isang pamilya. Ang buhay ng tao, ang buhay ng simbahan, at pwedeng ang buong kalagayan ng buong mundo ay parang isang bangka na minsan ay masagupa ang di mahuhula ang dagat, na minsan bigla na mayroong malalaking alon o nagangalit na mga alon, biglang may tinatawag na swell or unos sa dagat. Kaya maging ang itong kalagayan sa buong mundo, katulad ngayon na hindi natin inasahan ang pandemic halimbawa, o kaya sa ating simbahan o sa ating sambayanan o sa bawat pamilya, minsan mayroong darating na unos na minsan tayo ay sinasalpok ng nagangalit na dagat. Ang mga nagangalit na dagat at malalaking alon ay sumasagisag sa lahat ng mga paghahamon, lahat ng mga pagsubok, mga pagtitiis, kahirapan na ating kinaharap. At kaya, mga kapatid, hindi tayo malayo sa mga alagad ng ating Panginoon. Ngunit alalahanin natin lagi na naririyan lagi ang ating Panginoon Hesus. Siya ay lumalakad, siya ay naglalakbay kasama ng buong sangkatauhan, dahil siya ang pinadala ng Diyos bilang Mesiyas at tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Kaya huwag tayo matakot. Kung matakot tayo, that is very normal. Dahil akalain natin na may multo. Katulad ng mga alagad, akala nila na yung lumalakad sa ibabaw ng tubig
ay multo. Hindi nila nakilala agad ang Panginoong Hesus na siya pala ang naglalakad sa ibabaw ng dagat. Kaya ating napansin sa Ebanghelyo na sinabihan agad ang mga alagad, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At tingnan mo si Pedro. Panginoon, kung talagang ikaw riyan, ikaw iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Ito ay nagpapahiwatig sa kanyang pagdududa, ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi niya talagang pinagtitiwalaan na si Jesus na lumalakad. Iyon ay hindi ang multo. At kaya mga kapatid, sinabi agad ng ating Panginoon, halika. At saka pa si Pedro nagsimula ng kanyang paglunsad sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. At ito na naman nangyari ni Pedro. Hindi siya nakapokus sa ating Panginoon Hesus sa kanyang paglalakad ibabaw sa dagat. Pinansin niya ang mga alon at kaya natakot at nagsimulang lumubog. Ngunit ito ang napakaganda na reaksyon ni Pedro. Siya ay bumaling agad kay Jesus at humingi ng tulong. Sagipin niyo ako, Panginoon. At ito mga kapatid ay napakagandang mensahe para sa atin. Dahil minsan tayo ay maging buong simbahan, buong parokya, buong archdiocese ay natakot dahil sa minsan ay may biglang unos sa ating buhay. Alalahanin natin mga kapatid ang naranasan ng mga alagad. Kailangan nakapokus tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon Kristo dahil siya ang ating pinuno, ang ating tagapagligtas, makapangyarihan, hindi lamang sa physical, hindi lamang sa mga material, kundi higit sa lahat, spiritual, at kahit sa kalikasan, siya ay may kapangyarihan sa lahat. At kaya mga kapatid, kung tayo ay minsan nagbantulot sa ating focus sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo ay dapat bumaling muli kay Jesus at ating hilingin ang kanyang tulong. Sagipin ninyo ako. Sagipin ninyo kami, Panginoon. At kaya ating napapansin ang pananalig, yan mga kapatid ay dapat nasa sa atin lagi sa ating araw-araw na pamumuhay, maging sa hirap at ginhawa. Kung ano man ang mga pangyayari, kahit biglaan na mga unos sa ating buhay, mananatili tayong nakapokus sa ating pananampalataya kay Jesus. At kahit na ang mga may sakit, may karamdaman, ating tandaan na kahit hipuin lamang ang laylayan ng kanyang kasuotan. Minsan may mga tinatawag na cultic people na kahit hawakan lamang ang imahen, ang kanilang pananampalataya ay nagbibigay sa kanila ng kagalingan. Kaya minsan mga kapatid, hindi natin maiwasan na tayo ay nagbantulot sa ating pananampalataya sa panahon ng pandemic. Kaya ito ang ating paalaala na hindi tayo dapat matakot. Kailangan labanan natin sa pamagitan ng ating matinding pananampalataya kay Jesus dahil laging sumasa atin ang Panginoon. He is Emmanuel, God with us, ang Diyos na sumasa atin. Mananatili tayo matapat sa ating pananalig sa Kanya na kung ano man ang mga problema, kahit ang mga pandemic ay
ligtasin tayo mula sa kapahamakan. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon, palalimin natin ang ating pananalig sa ating makapangyarihang Panginoong Hesus upang tayo nawa ay ligtasin sa anuman ng mga pagsubok, ligtasin tayo sa anuman ng mga kapahamakan, at idalangin natin na yaong lahat ng mga nagbantulot sa kanilang pananalig ay bumaling muli upang manatili sila nakapokus sa kanilang pananalig, pagtitiwala sa makapangyarihang Jesus. Amen. Natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo, manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit, na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan, sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo nawa ay sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nangagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga leader ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, nawa ay tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, tayo nawa ay maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, nawa ay makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, nawa ay masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ating idalangin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag at tulong. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka Diyos sa malimikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahan loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga naming pagawang tinapay na ito para maging pagkain at bibigay buhay. Puri-puri ka Diyos sa malimikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahan loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid
upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sarang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kasanloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Broderick, naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, lalo na ang mga kaluluwa ni na Teresita, Florentina, Graciano, Ricardo, Benjamin, Angel, Chedoreco, at kasama ang lahat ng mga nasawi dahil sa COVID-19, nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awan mo at pinapatin kaming lahat, lalo na ang aming kapatid na si Pedro Raul Dumantay,
para sa kanyang immediate healing and recovery to good health, at lahat ng mga COVID patients too, naway makarecover sila lahat, at kaawaan mo sila at kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyong lahat. At sumainyo rin. Nagbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa buhay ng hanggan, ang katawan ni Kristo. Amen. Komunyong Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita at parang naririto sa akin, at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin natin ang Orasyo Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-angkon ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. mahal na Birhen na magpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Thank you so much and good evening, church. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.